Hello kadaywa! Welcome back! Another table skirting design idea! Para sa base ng table natin ay gumawa lang ako ng knife pleats. Pwede rin box pleats or plain, depende sa inyo. So dito ay knife pleats yung ginawa ko. Pagkatapos natin magawa yung base, mag-measure lang tayo, i-divide natin yung ating table. So makikita nyo, kada red lines ay merong 13 inches at kada yellow line naman ay merong 8 inches. Una, mag-start lang tayo dito sa ating red lines. Ayan, so meron siyang 13 inches. So, yung cloth natin ay buo siya, 60 inches width. At yung gamit ko dito ay chiffon fabric, para siyang kulang buong moskitero na tela, see-through type. Una, yung dulo ng cloth natin ay ilagay muna natin sa taas ng table para hindi ka mahirapan magpin. Pagkatapos, ipipinan natin itong side to side ng cloth natin kasi medyo mahaba kasi yung 60 width. So, ipipin natin yung dulo to dulo muna bago tayo gagawa ng mga mini pleats. Pagkatapos natin maipin yung side to side, so gagawa na tayo dito ng mini knife pleats. So para lumiit yung cloth natin, ay magfo-fold lang tayo ng 3 folds bago natin siya ipin. Ayan. Para paliit ng paliit yung tela natin at kakasya siya sa ating 13 inches na size. Ang size ng table ko ay kulang-kulang 2 meters at yung tela na magagamit natin dito para sa ating scallop ay nasa 6 yards. Pagkatapos na natin magawa yung mga mini knife pleats, so ito na yung magiging look niya, pwede na natin siyang ibaba. Ayan. Para matingnan natin kung maganda ba yung kinalabasan. So para naman sa space niya ay magme-measure lang tayo ng 3 dangkal. Ayan, magme-measure ka ng 3 dangkal para sa space, yung yellow lines natin. Ayan, para magkaroon siya ng pascallop. So, bago natin siya ipin, so iangat lang ulit natin yung tela natin. Ayan, at mag-measure ulit tayo ng 3 dangkal. At yung dulo ng pinag-measurean, yun yung ilalagay natin dun sa marking natin at ipin. Ayan. Then, pagkatapos natin ma-pin yung sa marking natin ay ayusin na natin tong tela niya doon sa taas. Dapat naka-curve siya or pascallop yung design niya. Ayan. So, bago natin ibaba ulit yung dulo ng cloth at dapat yung side niya ay sasakto doon sa marking natin na pa 13 inches. Ayan. So, ipipin na natin yung side niya. Ayan, bago ulit tayo gagawa ng mga mini knife pleats. Kapag okay na yung scallop natin, so gagawa na tayo ng mga mini knife pleats dito. So magfo-fold ulit kayo ng tagtatatlong folds bago natin siya ipipin. Sa unang ginawa natin, yung pleats niya ay papuntang left. Dito naman sa pangalawang ginawa natin, yung pleats niya ay papuntang right. Pagkatapos natin magawa ang first scallop, so ibaba lang muna natin para makita natin kung sakto lang yung haba ng ating pascallop. Ayan, perfect na perfect yung size natin. At bago natin gagawin ulit yung second scallop, iangat ulit natin itong ginawa nating first scallop. Ayan. So, iangat lang muna natin. Pagkatapos, yung dulo naman ng tela ang iangat natin dahil gagawa ulit tayo ng second scallop. So, magme-measure ka ulit ng 3 dangkal. Ayan, bago natin ipin doon sa marking natin. At gagawin ulit natin yung scallop at gagawa ulit ka dyan ng another mga pleatses. So, same process lang, paulit-ulit lang yung gagawin natin at pagkatapos natin magawa yung second scallop, yung third scallop naman yung gagawin natin. So, ayan, same procedure lang. So, dito sa pangatlong scallop natin, yung dulong cloth ay nakabitin lang yung sobrang cloth niya. Same doon sa first scallop. So, ito na yung magiging look niya, guys. Ayan. So, makikita nyo, ayan, para siyang rainbow. Ang ginawa natin dito ay 3 scallop. Kung sobrang haba yung tela nyo, isiksik nyo lang yung pinakadulo ng tela doon sa ilalim ng table. At ito na, ibaba na natin, ayusin na natin yung mga scallops natin. Ito yung magiging look niya sa left side. At ito naman yung magiging look niya sa right side. At ito naman yung sa kanyang front or harapan. Ayan, napakaganda niyan tignan, napakalinis, simple at eleganting tignan. Kung gusto niyo pang dagdagan pa ng decoration, pwede mo siyang lagyan ng artificial leaves and flowers sa taas. Pwede kayong gumamit ng dry foam or itong
noodles foam na mabibili mo siya online shop kung wala kayong dry foam. At ito na yung magiging final look niya mga ka-DIY. Ayan, sobrang ganda. Perfect siya sa wedding, sa debut, anniversary at iba pa. Palitan nyo lang yung color combination kung ano yung motif ng inyong okasyon. Sana may bago kayong natutunan sa ating tutorial ngayon. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload. Follow and share this video para mas maraming makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. See you on next upload.